Shalom, shalom. Shalom, shalom. Catholic Daily Bible Readings, June 14, 2024. The first reading, ang unang pagbasa ay naangumula sa unang aklat ng mga hari, chapter 19, verses 9a, and then 11 to 16. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkaran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang mga altar at pinapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ang lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang natira at pinaghanap nila ako kung patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propeta na hali sa iyo. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The psalm is hinango sa awit 27. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtatangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sa lakay nun ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kaya Yahweh, isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking pagmasdan, at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay. Awitin ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sabihin ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magalit sa akin.
magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos, sa aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aarka. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan. Pagkat nagdipa ng aking mga kaaway, sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya na akong lumusob at mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandapan. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Sa Book of Psalm. Psalm of today, Psalm 27. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagdanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawala ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, ang first reading from 1 King 19, verse 9, and then 11 to 16, ay ipinapakita doon si Elijah after his accomplishment. Pagkatapos niya magtagumpay laban sa propeta ni Baal na 450, ang mga tauhan ni Jezebel na asawa ni Haring Akab ng Israel, na itong si Jezebel, katulad ng pinakwento ko last other day, ito yung nagbunsod sa kanya para sumamba ang mga tao kay Baal. So tumalikod sila kay Yahweh. So after the accomplishment ni Elijah laban sa propeta ni Baal, tahuan ni Jezebel, ay nagtago siya sa yungib sapagkat pinaghahanap siya at gusto siyang patayin. So makikita natin na kahit anong tatag or anong tibay mo sa Panginoon or anong tatag mo sa paglilingkod, ay there are point in your life na magkaroon ka rin ng takot, magkaroon ka rin ng pangamba, magkaroon ka rin ng disappointment. Kasi sinasabi ni Elijah kinukwento niya na ang bayang Israel ay nagtaksil sa kanilang kasunduan kay Yahweh. Yung kasunduan, sinasabing covenant to God. Yung covenant or kasunduan sa Diyos. Alam naman natin na ang covenant na yon ay every time na magkaroon sila
pagtalikod sa covenant na yun ay may consequences sapagkat iyan po ay napagkasunduan nila. So, makikita natin yan doon nung ginawa na pakikipagkasundo ni Abraham kay Yahweh doon sa Genesis chapter, ito sabi, Genesis chapter 17, kung saan dito sa kasunduan dito ay pinagtibay nila ang kanilang kasunduan sa pagpapatulo ng dugo. Si Abraham ay 99 na siya. In his part ay nagpatulo siya ng dugo sa pamagitan ng mga pagtutuli at ang lahat ng mga nasasakupan niya ay tinuli during that day. And in the part of God ay nagsabi siya dito sa Genesis chapter 17 na inutusan niya si Abraham na magkatay ng mga hayop. Ibig sabihin, in the part of God ay nagkaroon din ng pagpapatulo ng dugo. Parang katulad nung ginawa dito sa atin, yung simple blood compact doon sa diba, sa Visayas part. So yan. So yung kasunduan na yan ay sinira ng bayang Israel at sumamba nga sila doon sa ibang Diyos, sa strange God na inintroduce sa kanila ni Jezebel. Then after that accomplishment ay nagtago siya sapagkat hinahanap gusto siyang patayin. So ganyan kuminsan, kahit matagal ka na sa paglilingkod, may mga instances sa buhay mo na magkakaroon ka pa rin ng takot. Parang natatakot ka rin. Kaya nagtago si Elijah sapagkat dumating din yung punto na natakot din siya. Kung titingnan naman natin, gano'n naman. Maraming namang gano'n na parte ng sa Biblia. Si Jonah, si Job, si Jeremiah, may mga instances na sila din ay nangamba rin na sabi nga ni Jeremiah, ni Job, maging si Jonah na gusto na nilang mamatay. Sabi naman ni Jeremiah, I curse. Sabi ni Job, I curse the day that I was born. So yan. And then, dinisplay nga ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Nagpakita siya ng mga ipinakita niya yung kapangyarihan niya sa harapan ni Elias. Parang sinasabi niya, bakit ka matakot? Kidlat, kulog, lindol, and then, but the Lord was not there. And then, narinig niya na yung banayad na tinig ng Panginoon. So, minsan hinahanap natin ang Panginoon sa ating buhay sa mga dakilang bagay na nangyari sa ating buhay. Pero kung minsan ay nanineglect natin yung banayad ng tinig ng Panginoon na nangungusap sa atin. Diba? So, nanineglect natin, napapabayaan natin. So, kung balikan natin yung 1 Kings chapter 19, na verse 9, na nagkaroon ng lindol, but the Lord wasn't there. Then later, narinig ni Elijah yung banayad na tinig ng Panginoon. So, sabi nila, mapapakinggan lang daw natin ang banayad na tinig ng Panginoon kung magkakaroon tayo ng katahimikan. Sa araw-araw na ating buhay, naglalaan ba tayo ng panahon na manahimik sa harapan ng Panginoon para mapakinggan natin ang banayad na tinig ng Panginoon? Hindi, kasi di ba parang puro na lang ingay yung naririnig natin sa kapanahunan. Ingay ng balita ng mga nangyayari sa daigdig. Then, sometimes, is hindi na natin napapakinggan yung banayad na tinig ng Panginoon. Sa anong paraan ba natin ito mapapakinggan? So, kapag sinabing banayad, a soft voice na kung maingay tayo or wala tayong panahon ng pagdimilay, wala tayong panahon ng katahimikan, ay hindi talaga natin ito marinig sapagkat ito nga ay banayad. So,
nung nagkalma na si Elijah, sakal niya lang narinig yung banayad na tinig ng Diyos. So, siguro tayo, hangarin din natin na how can we hear the soft voice of the Lord in our hearts, in our minds. Kasi siguro kapag marinig natin yun, sigurado katulad ni Elijah ay magkaroon din tayo ng kapanatagan. So, yun yung hangarin natin. Siguro, Lord, how can I hear your soft voice? Paano ko marinig yung banayad mong tinig? Na siguro yun yung hangarin natin. Katulad ni Elijah, of course, the Lord is continuously, sabi nga ni Cardinal Vidal ng Cebu dati, ang sabi niya, when we read, kung binabasa natin ang Biblia, ako nananalangin tayo, ay nakikipag-usap tayo sa Diyos. Pero kapag binabasa natin ang Biblia, ay nangungusap sa atin ang Diyos. So, ganun. Ibig sabihin na kung gusto nating marinig yung banayad ng tinig ng Diyos, ay magkaroon tayo ng panahon ng pagninilay ng katahimikan kasama ng banal na kasulatan. Of course, mag-iingat din tayo. Baka mamaya akala natin tinig pa rin pala ng Diyos yun. So, i-discern din natin, test every spirit. Sinasabi nga sa 1 John chapter 4, di ba? Sa 1 John chapter 4 na i-test every spirit. Kapag nagninilay tayo, baka mamaya akala mo salita pa rin pala ng Panginoon yan. So, i-test every spirit, sabi dito. 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat sinasabing nasa kanilang espiritu, sa halip subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So yun, let us test every spirit even in ourselves. Baka mamaya dinideceive na pala tayo ng demonyo. So yun, mga kapatid. So, siguro maybe yan lang yung masasabi ko patungkol sa kay Elijah. Din dito sa Ebanghelyo na yung sanhi ng pagkakasala. Sa mga Hudyo ay ang basihan ng kanilang pangangalunya is yung magkakumit ka ng aktwal na pangangalunya. Makakumit ka ng aktwal na pangangalunya. Pero sinabi dito ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 27, narinig niyo sinabi, huwag kang mangalunya. Pero dito sa verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So you see, sa Hudyo, sa kanila, ang pangalunya ay kung ginawa mong aktwal. Pero sa Panginoon ay kapag nag-isip ka lang na may masamang pagnanasa sa isang babae, ay nagkakasala ka na. Kaya nga sabi dito, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang sanhi ng iyong pagkakasala ay putulin mo at kung ang iyong kanang kamay naman ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. So you see, ang bigat. So ibig sabihin, the Lord hindi natin kayang gawin ito na putulin or tanggalin or dukitin yung ating mata para hindi na tayo magkakasala. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, since hindi pala natin kaya na dukitin ang ating mga mata, so ibig sabihin, iiwas natin yung ating mata, ang ating bahagi, the members of our body, na kung saan posible tayong magkakasala. Kaya nga may prayer tayo, di ba? And to avoid the near occasion of sin.
Sa acts of contrition yata yun, di ba? Sa act of contrition, hanapin natin. Act of contrition. May sinabi dun eh. Sabi niya, avoid. Sabihin, hanapin natin ito. Sabi rito, "O my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishment, but most of all because they offend thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of thy grace, to sin no more, and to avoid the near occasion of sin." Kung sa tingin mo na doon ka mahina, of course, ilayo mo yung sarili mo doon, kasi doon ka mahina eh. Kasi alam naman natin, hindi natin kaya na tanggalin natin yung ating mga mata just for us to avoid committing sin. Di ba? So kung yung kanang kamay, putulin. Ibig sabihin, since now, hindi natin kaya na alisin itong members ng ating katawan, yung alisin itong bahagi ng ating katawan, then, yun nga sinasabi sa prayer na, let us avoid the near occasion of sin. Of course, itong verse 27, narinig niyo huwag kang mga niya. Verse 28, ngunit sinasabi ko sa niya, sino man tingin sa isang babae na may pagnanasay ng alon niya, nasa babaeng yon, nangalo niya na sa babaeng yon sa kanyang puso. So kung may nagtingin ka ng pagnanasa, ay nagkakaroon ka ng nangalo niya ka na sa iyong puso kung may pagnanasa kapag sa pagtingin ng mga babae. Pero of course, kung ikaw ay babae at nagiging sanhi ka rin ng pagkakasala ng iyong kapwa, hindi lang ito sa part ng mga nakatingin. Hindi lang ito sa part ng mga tumitingin. Meron ding accountability yung tao nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi lang ito one-sided, no? Na ako lang yung nagkakasala kasi tumingin ako sa iyo, then nag-isip ako ng mahalay. May sinasabi rin dito ang Biblia patungkol sa mga naging reason or naging sanhi ng pagkakasala. Dito sa Matthew chapter 18 verse 6, sabi niya, mas mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa ikailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kaya yung accountability, it's not only doon sa tumitingin. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, art ko to passion ko to passion statement ko to Di ba? Sabi nga ng mga kasamahan ko, nagpapakita ka ng puwet ng bata. Di ba? Magsisimba ka. Magko-communion, sabi ng mga lay minister. Nagpapakita ka ng puwet ng bata. Di ba? So dito, doon sa Matthew 5:27, yung sanhi ng pagkakasala na tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, ay nagkakasala ka na. Pero dito sa part din ng Biblia sa Matthew chapter 18, na kapag ikaw naman ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo, ay may accountability ka rin. Hindi lamang yung tumingin. Of course, kung yung tumingin sa iyo na may pagnanasa, may pananagutan sa yung sinasabi. Sinasuggest sa kanya, dukitin mo mata mo. Okay, ulitin natin. Mas mabuti pa sa isang tawang siya'y bitinan sa lieg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailalim ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. So you see? So ibig sabihin, each and every one of us has accountability. Hindi lang yung tumitingin, kundi ikaw na taong tinitingnan. Of course, hindi lang ito sa patungkol sa mahalay na pananamit or sa mahalay na kasuotan. Pero of course, ito'y pumapatungkol din na halimbawa, Kristiyano ka na. Palawakin na natin. Kristiyano ka na. Naglilingkod ka na sa Panginoon. Pero kapag tumingin sa iyo yung kapwa mo na natitisod sila, bakit? Natitisod sila kasi the way you live.
Yung pamumuhay mo. Kristiyano ka na, yet parang hindi ka Kristiyano. Katoliko ka na, nagsiserve ka sa simbahan, pero yung pag-uugali mo, ganun pa rin, nasa stumble or natitisod yung kapwa mo sa iyo. So, accountability ka. Hindi lang dahilan doon sa tao, ikaw bahala. Problema mo na yun, hindi ganun. Hindi natin pwede sabihin, ay problema mo na yun, ay ganito na ako mag-adjust kayo sa akin. Hindi ganun. May accountability ka rin. Kaya nga, kung ikaw nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo, is mabuti pa raw na talian ka ng gilingang bato sa leeg. Ibig sabihin, beri mo kung ihulog ka sa dagat may gilingang bato, ibig sabihin, sinasabi na parang mabuti pang hindi ka nag-exist. Kasi try to imagine kung dahilan sa ginagawa mo ay marami ang mapunta sa impyerno because sa ginagawa mo. So sinasabi dito na parang mabuti pa na hindi ka nag-exist kasi hindi lang isa kataong madadala mo sa impyerno ang mapapahamak sa ginagawa mo. Of course, hindi natin dapat gawin to sa kapwa na giling. Asanin na pagkakasala yan. Talian natin. Ito sabi sa Biblia, talian natin yung giling ng bato. Ibig sabihin, ganun kabigat na parang sinasabi ng Panginoon na tumigil ka na. Ibig sabihin, patayin mo na yung sarili mo na ganung klaseng pagkatao. Diba? Ibig sabihin, patayin mo na yung sarili or luma mong pagkatao na nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Diba? So akala natin, ligtas na tayo. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako sexy, ako pakita ako ng puwet ng bata. Diba? Bahala kayo. Kayo yung nakatingin na nagkakasala. No. It's not one-sided. Hindi po one-sided ang Biblia, ang mabuting balita. Dalawa tayo kapwa. Pareho kayong may accountability. Yung nakatingin, of course, kung sa tingin mo doon ka mahina, yung sinasabi nga sa prayer, sa act of contrition, avoid the near of occasion of sin. Kasi tayo ng mga tao, yung tinatawag na concupiscence, yung human tendency to fall in sin. So kung sa tingin mo saan ka mahina, alisan ka doon, lumayas ka doon. Kung sa tingin mo na sa mata mo palagi ka nagkakasala, din aputulin mo na yun, alisin mo na yung area na yun na kung saan ka lagi nagkakasala. Ibaling mo na yung paningin mo sa iba. Kung ang kamay mo mahina ka sa bagay mo na sa kamay mo lagi ka nakakapag-commit ng sin, din iwanan mo na yun, putulin mo na yung ginagawa mo na yun. Lumayo ka na roon. Yan. So yung sinasabi sa Matthew 5:27, ito rin yung pinapaliwanag dito sa Matthew chapter 18 verse 6 to the following verses. So balikan natin yung Matthew 5:27. So akala natin na one-sided lang, akala natin. So hindi lang yaong pinapaalalahanan tayo, hindi lamang yaong mga tumitingin, kundi ikaw na tinitingnan. Okay? 27 to 29. So dukitin, then yung isa putulin ang kamay kung nagiging sanhi ng pagkakasala. Okay. Dito sa Matthew 18. Okay. Kahabag-habag sa verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan na pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So you see, kapag ikaw ang isa sa reason, nagiging sanhi. Nagiging sanhi ng pagkakasala. So, nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo, kalagim-lagim, ang sabi dito, kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Yung term, tingnan nyo, take note the term. Kakilakilabot ang nagiging sanhi ng pinanggagalingan nito. So, hindi mo pwede sabihin, bahala kayo sa buhay nyo. Passion statement ko to. Sexy ako. Bahala kayo, makita nyo puwet ng bata. Di ba? So kung ikaw naging dahilan na nakapag-isip ng masama yung kapwa mo,
Ang sabi nito, mas mabuti pa sa gilingan, bitinan ng gilingang bato. Ibig sabihin, parang it seems you do not want, you're not, hindi ka na dapat mag-exist. No? Then sa verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Okay, star. Sandali. Okay. So, yun mga kapatid. Kapag nagigisanin tayo. So, yun yung ingatan natin. Akala natin, sa tumitingin lang palang accountability. No. Kapag nagiging sanhi tayo na pagkakasala ng iba, mas mabigat pala yung sasapitin natin. Kaya, ulitin ko, of course, both of us has responsibility. Bawat isa sa atin ay may pananagutan. Ano yung kanta, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. So, ibig sabihin mga kapatid, each and every one of us has its own responsibility. Kaya hindi mo pwede sabihin na problema nyo na yun. Basta ako, ito yung suot ko. Basta ako, sexy ako. Basta ako, flawless ako. Diba? So, without thinking, without realizing na mas mabigat pala yung sasapitin natin pagdating ng araw kung hindi natin itigil or kung hindi natin putulin ang mga bagay na ito nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Kaya yung mga gumagawa ng mga pelikula na mga malalaswa or gumagawa ng mga video or nagsasend ka ng mga link ng mga video sa kapwa mo is pag nalasend mo yan sa isang tao, isasend niya rin yan sa iba. Di ba? Ganyan. Then, kung yung pag-uugali mo naman is hindi rin maganda, yung pag-uugali mo hindi rin maganda, at nagiging sanhi yun para ipag-chismis ka ng iyong kapwa, nagkakasala yung kapwa mo dahilan sa iyo, ay may pananagutan ka. Di ba? Kung dahilan sa pag-uugali mo, natitisod yung mga tao, naging sanhi na parang instead na lumapit sila sa Diyos, ay hindi na ako pupunta dyan, yung mga tao dyan, ganito ugali. Ay hindi na ako magsisimba dyan sa chapel na yan. Ay nagsiserve dyan, maldita, or masama ugali, or maldito. Di ba? Usually maldita lang, may maldito din ba? Di ba? So kung naging sanhi ka ng pagkakasala, instead na mapalapit sila sa Diyos, pero natataboy mo sila dahilan sa pag-ugali mo, ay malaki yung pananagutan mo. Hindi lang ito tumutukoy doon sa mga malalaswang pananamit, hindi lang ito tumutukoy sa mga, yun, usually, ganun yung naging sanhi ng pagkakasala sa mga malalaswang pananamit. But of course, sa pag-uugali din natin, na kung dahilan sa pag-uugali natin, ay nagkakasala ng kapwa natin, ay may pananagutan tayo. Sabi dito, sa verse 8, di ba, kakilakilabot kapag naging sanhi ka ng pagkakasala. Ang term kakilakilabot, sabi dito ba, ulitin ko kasi napakahalaga nito. Kahabag-habag ang daigdig na sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng ang tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So you see? Verse 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa na magkaroon
ng buhay na walang hanggan sa putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ay siyang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukitin mo at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. So you see, napakabigat. So, ibig sabihin, alam natin, hindi natin kaya. Then, let us ask the grace of the Lord. Lord, give me the grace to avoid the near occasion of sin. Putulin na natin yung daan, yung nagiging sanhi. Ibig sabihin, yung putulin na natin. Ibig sabihin, i-cut na natin yung natin. Doon na tayo nakakasala. Hindi, putulin natin. Or iwasan na natin. Kasi doon tayo mahina eh. Di ba? Kung doon ka mahina din, huwag alisin mo na yung sarili mo. Of course, gusto ko rin isingit na ang apologetic side. Gusto ko rin isingit na itong, of course, itong mga kapatid natin, mga protestante, ay hindi nila tinitake ito as literal. So, ganun din yung pagpapaliwanag nila. Ibig sabihin, putulin natin, iwasan na natin. Pero of course, sabi ko nga sa inyo, gusto ko isingit, parang out of the topic na siya. Gusto ko lang isingit kasi apologetics, nag-aano tayo ng apologetics. Pero pagdating dun sa Matthew chapter 23 verse 9, itong mga kapatid natin mga protestante ay, pagdating sa Matthew 23 verse 9 ay, tanggap nila yun as literal. Actually, ang pinaka-purpose is para lang i-malign or para lang tayo siraan ng mga Katoliko. Kasi bakit daw doon sa Matthew 23 verse 9 ay tinatawag natin ang mga pari natin na father, samantala doon ay sinasabi na bawal. So sa Matthew 23 verse 9, they are taking it literal. Yet pagdating dito sa Matthew chapter 18 verse 8 and then the following verses, they are not taking it literal. They have explanation. Meron silang explanation dito. So, ganun mga kapatid. So, ibig sabihin, double standard. Pagdating doon sa Matthew 23 verse 9, since na akala nila point nila ito sa atin para atakihin tayo sa Catholic Church, kaya tinatanggap nila yun as literal. Pero pagdating dito sa Matthew chapter 18, verse 6 to the following verses, ay hindi daw literal. So, double standard. So, yun yung gusto kong isingit na parang it seems to be out of the topic. Pero, naalaala ko lang na isingit kasi, sa pagbabasa natin ng Biblia, of course, dapat intindihin natin ang Biblia in its entirety. Not yung pipili lang tayo na kung sa tingin natin na pabor sa atin. Then kung hindi na pabor sa atin, hindi natin tatanggapin. So hindi ganon, mga kapatid. So ang pagbabasa ng Biblia, hindi natin pwede piliin lang. Hindi natin pwede na, ito. Kung sa tingin natin na pabor sa atin, ay ito, gagamitin ko to. Pag hindi na pabor sa atin, i-disregard natin. So hindi tayo nagiging tapat. So yan. Lastly, ibig sabihin mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon, nagpaalaala sa bawat isa sa atin. Ako ba yung nagiging sanhi ng pagkakasala ko, ng kapwa ko sa akin, ng pagkakasala ng kapwa ko? Di ba? Ako ba? Of course, may pananagutan, may accountability. Yung tumitingin or yung taong tumitingin sa iyo. Pero, mas mabigat ang accountability mo na ikaw ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo. So, kung Kristiyano ka, kung Katoliko ka, may dress code tayo sa simbahan. Kung hindi mo pa alam, dapat ngayon narinig mo na, alam mo na. Ikalat natin to na mas mabigat pala ang kaparusahan ng tao or naging sanhi ng pagkakasala ng tao, ng kapwa niya. It is whether sa malasong pananamit or sa hindi mo magandang pag-uugali or sa kahit sa anumang aspeto. Di ba?
So kung saan namang aspeto nagkakasala ang kapwa mo, because of you, is mabigat yung pananagutan mo na ikaw yung nagiging sanhi. So yun paalala sa atin ang Ebanghelyo ngayon. Sana, in this way, marinig natin yung banayad na tinig ng Panginoon katulad ni Jeremias. Na ma-realize natin, ako ba'y nagiging sanhi ng pagkakasala ng tao? Ilang tao na kaya yung natisod or nagkasala lang dahil sa akin? Or patuloy na alam mo na mahina ka doon. Halimbawa, may mga online site dito sa social network, SOCOM, social media, SOCMED, na mahina ka. Alam mo naman mahina ka doon, alam mo na maraming mga tukso doon na ganun yung makikita mo. Then, why continue? And of course, i-avoid na natin. Di ba? Yung mga, kaya nga kung minsan may mga link, yung virus link, na kapag itap mo, dahil lang sa curious ka, gusto mo makita kasi sabi mo wala namang nakakita, wala namang nakakaalam. Ngayon, nung kinlik mo, clickbait pala siya, nung kinlik mo ay automatically kumalat siya doon sa iba mong mga kaibigan na hindi mo naman sinadya na i-send sa kanila. Nabudol ka, baga? Kumbaga, parang sa sobrang curiosity mo, gusto mong tingnan, kasi sexy yung front, parang it seems to be a video, sexy yung sa picture, na parang video siya, so kinlik mo kasi may triangle di ba? Pag may triangle, ibig sabihin video. Kinlik mo, akala mo video. Iyon pala ay clickbait. Pag kinlik mo, virus pala, automatically kakalat doon sa ibang mga tao. Then, saka natin na-realize, saka tayo magpo-post na, hindi pa ako yan, na-hack po yung yung account ko. Pero because of out of our curiosity, kinlik natin yung link na yun. Ibig sabihin, alam na natin na yun pala yung sistema na merong mga patibong ang diablo. Ibig sabihin, i-avoid na natin doon kasi doon tayo mahina Di ba? Doon tayo mahina. Pero, warning din doon sa mga tao, inuulit ko, warning din na hindi lang ang taong nakatingin sa iyo may accountability, kaya siya nagkakasala because sa mata niya or sa mahalay niyang pag-iisip, pero sino ba yung pero kung ikaw yung nagiging sanhi ng kanyang pagkakasala, na nag-iisip siya ng mahalay dahilan doon sa uri ng pananamit mo, ito ang sinasabi sa Biblia rin, sa parihong sa aklat ni San Mateo, sa Matthew chapter 18 verse 6 to the following, na mas mabuti pa na you're stop existing. And then verse 7, nakahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. So yun ang tandaan natin, nakakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan na ito. Whether it is malaswa yung pananamit or whether it is yung ugali natin na naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. So yun yung warning sa atin or pinapaalala sana sa atin ngayon ng banal na kasulatan. So maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Shalom, thank you sa mga nag-like at sa mga sumilip or sa mga dumaan. Lubinawa ni Lord na marinig natin sa araw nito ang banayad na tinig ng Panginoon katulad ng ginawa niya kay Elias. Sana iwasan natin yung mga sanhi or iwasan natin yung mga bagay na kung saan tayo nagkakasala. Let us avoid the near occasion of sin. At iwasan din natin na magiging sanhi tayo ng pagkakasala ng ating kapwa sapagkat kahabag-habag or kakilakilabot ang sasapitin natin pagdating ng araw.
So may God bless us all and may God give us safe and sound this weekend at sa araw nito ng Friday. Amen. In Jesus' name, amen.